In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ipagpatuloy po natin ang ating pagninilay sa tema ng Jubilee Year 2025. Jesus, our hope. Pilgrims of hope. In Him alone is our hope. Pag-asa. Anumang paraan natin sabihin, iisa ang temang lumulutang. Pag-asa mula sa Diyos. Ano ba ang mapapala natin sa pag-asa? Ano ang makukuha natin kapag umasa tayo? Lalo na kapag ang pag-asang ito ay ang tunay na pag-asa sa Diyos. Ang pag-asa po, hindi lang wishful thinking. I wish na sana mangyari ito. I hope na maganap ito sa aking buhay. Ito ang bucket list ng aking buhay, ng aking mga activities sa kinabukasan. Hindi ito wishful thinking. Hindi rin ito positive thinking. Usong-uso ngayon yung positive thinking na kahit na may nangyayaring negatibo sa paligid natin, parang baliwala lang, isang tabi mo lang, pero alam natin pagdating ng panahon, babalikan mo yan, nandyan lang yan. So hindi positive thinking ang pag-asa na galing sa Diyos. Hindi rin ito good prediction na base sa pag-aaral ng mga eksperto. No. Hope, theological hope, ibig sabihin yung hope na nanggagaling sa Diyos at hindi sa mundo, hindi sa tao. Ang hope na ito is not from within us. Rather, it is a gift, kaloob, regalo. That is why we need to pray for hope. Kailangan po nating magdasal na pagkalooban tayo ng ganitong pag-asa, lalo na kapag tayo ay pumapasok doon sa tinatawag na discouragement, fear, and doubts, sa mga pagkasiphayo, takot, at pagdududa natin sa buhay. If we look at again the Word of God, makikita natin yung pag-asa halos kahalintulad pala yan ng pananampalataya. Tingnan natin sa Hebrews chapter 10. Therefore, brethren, since we have confidence to enter the sanctuary by the blood of Jesus, by the new and living way which He opened for us through the curtain, that is, through His flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works. Dito na makikita natin yung full assurance of faith. Yan pala ang pag-asa. At kaya nga kailangan we must hold fast to the confession of our hope. Eh di ba normally ang kino-confess natin yung our faith? Pero dahil tayo ay may pananampalataya, ito din ang ating pag-asang ipinapahayag sa iba. Kaya nga hindi tayo nawawala ng pag-asa kapag meron tayong matatag na pananampalataya. Dito naman sa 1 Peter 3:15, but in your hearts, reverence Christ as Lord. Always be prepared to make a defense to anyone who calls you to account for the hope that is in you. Yet do it with gentleness and reverence. Sabi ni San Pedro, kapag may nagtanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa sa inyong puso, ano ba yung nasa puso ng mga Kristiyano? Di ba unang-una yan ay pananampalataya kay Kristo Jesus? Kay Kristo bilang Panginoon? Kaya, yung pala no, kapag meron kang pananampalataya kay Kristo, meron ka ring pag-asa sa iyong puso. Kaya nga sabi ni Pope Benedict XVI, sabi niya, yung faith and hope are almost interchangeable. Katumbas ng pananampalataya,
ang pag-asang matatagpuan sa ating puso. Those who have no faith, whose faith is not in Jesus, our hope, have no real hope. Kapag wala tayong pananampalataya kay Jesus, wala rin tayong tunay na pag-asa sa mundong ito. But people who put their hope in Jesus will have lives that do not end in emptiness. Kapag tayo naman ay may pag-asa na nakatutok kay Jesus, hindi kailanman magiging empty o hungkag ang ating buhay. Para sa atin, posible na mabuhay sa kasalukuyan. Posible na makita natin ang kinabukasan ng may katiyakan. Para sa Kristiyano, ang kanyang buhay ay tunay na mabuting balita dahil mayroon siyang inaasahan. Paano ba natin matututunan ang pag-asa? Kasi ang pag-asa po na kaloob ng Diyos natututunan, lumalago, ibinibigay sa atin pero dapat nating alagaan upang yumabong. At ano yung mga pagkakataon o lugar o sitwasyon ng buhay para matutunan natin at palaguin natin ang pag-asa? Alam niyo po, ang pag-asa ay hindi lang isang bagay na abstract, nakalutang sa alapaap. Hindi lang isang bagay na inaasahan mo na sana balang araw mangyari, pero hindi lang yon gawa ng isip. Like faith and love, hope is not only informative, but also performative. Ito pong mga virtues, faith, hope, and love, informative kasi natututunan at nagtuturo sa atin ng mabubuting bagay. Pero mas mahalaga pa doon, siya ay performative. Ibig sabihin, nakaugnay sa sarili nating buhay, natututunan nating isabuhay araw-araw, at magagawa natin araw-araw kung tayo ay papasok sa paaralan ng virtues, sa paaralan ng pag-asa. Ano ba yung schools of hope o mga paaralan kung saan matututunan natin ang pag-asa? Una po dyan ay yung tinatawag na prayer. Prayer is the first school of hope. Alam nyo, nung isang araw ako ay nakasakay sa taxi. Napansin noong driver na meron akong dalang palaspas, kaya naisip niya na ako ay galing sa simbahan. At nakipagkwentuhan na siya tungkol sa pananampalataya. Nagulat ako sapagkat sabi niya, alam mo, nakakalungkot ngayon. Kasi nung unang panahon, pag sinasabing Holy Week o mga mahal na araw, ang mga tao, ang iniisip agad ay panalangin, pagninilay. Ngayon, pag mahal na araw, ang unang pinagpaplanuhan, bakasyon at relaxation. Nakakagulat nga po yung reflection nitong driver na ito eh. Malalim. Sabi pa niya, dati, ang kaugalian ng mga tao pag mahal na araw, sa loob ka ng simbahan, magdadasal. Pero ngayon, bakit ang mga tao ang takbuhan, beach at mga resort kapag panahon ng mahal na araw? Totoo naman, maraming tao ang nakakalimot na sa Panginoon at naaalala lang ng Diyos kapag humihirap na ang kanilang buhay. Kapag hindi na nila kayang paikutin ang mga pangyayari ayon sa kanilang kalooban, doon lamang bumabalik sa Diyos. Ngayong mahal na araw na ito ay hindi naman talaga tayo tinatawag na magdasal ng 24 oras o maglublob sa simbahan buong linggo. Napakagandang imbitasyon ito para pumasok doon sa diwa ng panalangin. Yung bang matuklasang muli na ang panalangin ay hindi pala nakababagot, hindi isang disiplina lamang, kundi isang buhay at araw-araw na ugnayan sa siyang tunay na nagmamahal sa atin. Gusto kong banggitin uli ang isang sinulat ni Pope Benedict XVI. Sabi niya, when no one listens, God listens. When I cannot talk to anyone or call anyone, I can always talk to God. When there is no one to help me deal with a need, He can help me.
When I am in complete solitude, I am not alone. Ang ganda. Kapag wala nang makikinig, nandyan ang Diyos para makinig. Kapag wala na akong makausap, nandyan ang Diyos handang makipag-usap. Kapag wala nang makatutulong sa akin, siya lamang ang tutulong sa akin. Kapag akala ko nag-iisa ako, may kasama pala ako. Prayer teaches us to hope, both for the lesser hopes and the greater hopes of our lives. Sa pamamagitan ng panalangin, maaasahan pala natin na matutupad yung mga maliliit nating pag-asa, lesser hopes, at yung malalaki nating pag-asa, greater hopes, na tinalakay natin sa naunang pagtalakay sa naunang video. Ngayong mga mahal na araw na ito at sa mga darating pang panahon kahit hindi na mahal na araw, kahit ang pagdadasal mo ay pagbabasa ng Bible, pagdalo sa misa at pagtanggap sa mga sakramento, pananalangin na mag-isa at tahimik, o kaya pagsasagawa ng mga tradisyon ng iyong pananampalataya, napakahalaga na ipaalala sa ating sarili, inaanyayahan tayo ng Diyos sa isang buhay ng panalangin. Hindi lang yung mga kilos o mga memoryado kabisadong panalangin, kundi tunay na buhay ng panalangin at pakikipagkaibigan, pagtatalaga ng sarili sa Panginoon. Malalim na ugnayan. Diyan matututunan ang pag-asa. Prayer is a school of hope. Ang ikalawang paaralan o school of hope ay suffering. Yes, you heard me right. Suffering, pagdurusa. Do you know that suffering is a situation and a condition for the increase of hope in our hearts? Hope demands a degree of patience. Kaya nga, saan ka pa natututong maging mapagpasensya, matiisin? Hindi ba kapag dumadaan ka sa suffering, sa pagdurusa? Sa buhay natin, lagi tayong mayroong pagdurusa na pinagdadaanan. O kaya kung hindi naman sa atin, pagdurusa na gawa ng iba sa ating buhay. Minsan bunga ng lipunan o kaya ng kasaysayang kinalalagyan natin. May mga pagkakataon na sa gitna ng ating mga paghihirap, ng ating mga problema, para bang wala na tayong masusulingan pa. Wala na tayong matutunguhan. Wala na tayong makakapitan. Pero alam niyo po ba na yung pagdurusa is a school of hope? Paano ba tayo matututo ng pag-asa at lalalim ang ating pag-asa habang tayo ay nasa gitna ng mga suliranin natin at mga paghihirap? Tatlong bagay ang mahalaga. Accepting, maturing, finding meaning in suffering. Hindi po lahat ng suffering ay para sa atin. Merong mga tinatawag na unnecessary sufferings at dapat nating tanggalin yan sa buhay natin kasi hindi natin yan dapat pagdaanan. Kaya nga, kung merong mga evil or problems, suffering na talaga namang hindi para sa atin, dapat labanan natin yan, iwaksin natin yan, alisin natin yan sa ating buhay. Pero hindi maitatanggi, meron talagang mga necessary sufferings na dumadaan sa buhay natin at kailangan din nating tunay na pagdaanan sapagkat ito ay magtuturo sa atin ng mahalagang aral, magbubunga pa para sa atin ng magandang bagay para sa kinabukasan. Ito yung mga tinutukoy natin na suffering, the necessary suffering na nais ng Diyos na ating harapin, na huwag nating talikuran. Unang-una, let us accept it. Tanggapin natin. Pangalawa, sabi, let us mature through it. Sana tayo ay matuto ng lesson, sana tayo ay humango ng aral, sana maging mas matatag tayo sa gitna ng mga dumadaang paghihirap sa atin. Doon tayo magiging mature. At sa huli,
by finding meaning in it. Hahanapin natin yung kahulugan kasi unang-una kasama nating naghihirap at nagdurusa sa lahat ng problema natin, si Kristo na siyang unang nagdusa na punong-puno ng pagmamahal. Ngayon nga mga mahal na araw na ito, titingnan natin si Jesus, nagdurusa sa krus, namatay sa krus, punong-puno ng pagtitiis, ng pasensya, at ng pag-ibig. Dumaan siya sa paghihirap, pero doon sa krus, lalong umigting ang pag-asa ni Jesus sa Ama. Lalong umigting, lumalim ang kanyang pag-asa sa Espiritu Santo. Ito ang simbolo ng pag-asa para sa atin. When we suffer with hope, because we have accepted, we matured, and we found meaning in suffering, then we emerge with stronger and purer love. Kaya nga yung mga tao na talagang nagdurusa, na may pananampalataya at pag-asa sa Diyos, di ba? Mas nagiging dalisay ang kanilang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Hindi sila bitter, nagiging silang better pag nakalampas na sila sa kanilang mga pagdurusa. So, prayer, suffering, schools of hope. And the last one is service. We find hope in God's grace, but we also find hope in the signs of the times. Ang biyaya ng Diyos dumadaloy sa ating puso, pero dumadaloy din sa ating buhay ang biyaya ng Diyos, ang pag-asa ng Diyos sa pamamagitan ng mga tanda ng ating panahon. Maraming mga sitwasyon ngayon sa atin na nakapanghihina at nakapangwawala ng pag-asa. Pero kung titingnan natin, marami ding mga pangyayari na nakapagpapalakas ng loob, nakapagbubuhay muli ng ating pag-asa. Sa gitna ng magulong mundo, may mga tao pa rin na nagsisika para ipanumbalik ang kapayapaan. Nakikipaglaban para sa buhay at hindi sa kamatayan at pagkawasak. May mga taong nakikipaglaban para sa katotohanan at hindi sa fake news o disinformation na sumisira sa isip at karakter ng mga tao ngayon. Marami pa ring mga tao at mga pangyayari kaganapan sa paligid natin na pagmumulan ng pag-asa sapagkat ang mga ito ay biyaya ng Diyos sa ating lipunan, sa ating kasaysayan. Even as we suffer, there are others who suffer much more than us. Kaya nga dapat huwag tayo mawala ng pag-asa kasi kapag naghihirap tayo, tumingin lang tayo sa ating paligid, meron pang masigit na naghihirap. Kaya pwede pala tayong tumulong. Pwede pala tayong magbigay ng magandang halimbawa. Pwede nating iunat ang ating kamay at magbigay ng lugod sa ibang tao. Nabalitaan natin kamakailan lang yung pagkawasak sa Thailand at Myanmar dahil sa napakalakas na lindol. Maaring hindi tayo makapunta doon at makapag-volunteer. Pero sa paligid natin, makikita natin may mga lindol sa personal, spiritual, material, at mental health ng mga tao sa ating paligid. Yung mga lindol na ito, yung mga yanig-yanig na ito, yan ang kaya nating tulungan at paglingkuran. Pwede tayong makipag-usap sa ating kapwa, makinig sa kanila, tumulong sa kanila at dumamay sa kanila, kahit na mismong tayo may pinagdadaanan din. Though we are weak and sinful and maybe even suffering, we can allow the Lord to use us as signs of hope for others. Ngayon, magnilay tayo ng sandali. Ipikit natin ang ating mga mata at hingin natin sa Diyos ang biyaya ng pag-asa na tunay na pumasok sa ating puso. Paano kaya tayo nagiging tanda ng pag-asa sa iba? Oo, humihingi tayo ng pag-asa sa Diyos pero maganda rin magbigay tayo ng pag-asa sa ating kapwa kasi tayo ay may kapangyarihan.
at binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na maging pag-asa ng iba? Sino yung tao na nais mong bigyan ng pag-asa o kailangan mong palakasin ang loob at mahalin? Sino yung tao na sa panahong ito, lalo na ngayong mahal na araw, ay dapat mong tanggapin at patawarin muli? Sino yung tao na mababahaginan mo ng mabuting balita, ng pag-asa na nagaganap sa iyong puso, ng pag-asa na ibinahagi sa iyo ng Panginoon? I invite you to spend some moments of silence before we end this reflection and pray about these matters. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.